Tinapay is life. Pero alam mo ba, na pag natanggal mo yung tinapay sa everyday life mo, meron kang napakagandang benefits. Nandito ang 14 benefits pag tinanggal mo sa buhay mo ang tinapay. Tinapay is life, hindi na to nawawala, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Pero dapat maintindihan natin, iba po yung tinapay noon at tinapay ngayon. Kung noon po ang tinapay ay healthy, dahil ito'y natural lang ang ingredients, iba po yung tinapay ngayon. Yung pampaalsa, pampasarap, pampatagal masira, at kung ano-ano pang pampasarap sa tinapay. Ito yung pangunahing problema natin. Bakit very harmful ito sa katawan natin? At kung meron advantages, kapag kumakain tayo ng tinapay, ang problema, maraming disadvantages. Kaya kung matitigilan mo ang pagkain ng tinapay, ang daming magandang mangyayari sa katawan mo. Ito yung 14 na magandang mangyayari o resulta kapag tinigilan mo ang tinapay. Number 1, weight loss. Siguradong mabilis kang babagsak ang timbang mo, lalo na kung obese ka, kapag binitawan mo yung tinapay. Dahil too much carbohydrates ito sa katawan natin. Imbes na mag-produce ka ng taba or body fats, maglulus yung katawan mo pag wala kang tinapay. Kaya panalong-panalo dito, lalong-lalo na yung gustong magpa-weight loss. Bawasan mo lang yung tinapay, sigurado, babagsak ang timbang. Number 2, yung may mga diabetes dyan. Ang ganda po ng katawan natin, yung blood glucose natin, makikita nyo, pababa yan ng pababa, mapunta sa normal. Kapag yung tinapay pa lang, maiwasan mo na. At pag sinabi pong tinapay, lahat po ng klase halos ng tinapay, kahit na oatmeal pa yan, mga biscuit, basta lahat po ng gawa sa tinapay, iwasan po natin. Kahit wheat bread pa yan, kailangan po natin iwasan. Number 3, napakaganda po nito sa ating gut health o sa ating tiyan. Ibig sabihin, kapag wala tayong tinapay, maganda po yung circulation, yung digestion natin, mas maayos po. Kapag na-eliminate natin yung tinapay, lalong-lalo na yung masisela ng tiyan, ang ganda po ng performance ng inyong tiyan. Halos hindi kayo magtatae or magloloko yung tiyan kapag iwasan yung tinapay. Number 4, kung akala natin babagsak ang ating energy level kapag wala tayong tinapay or carbohydrates, kabaligtaran po. Mas maganda po yung energy level natin kapag walang tinapay. Number 5, malilesen po yung mga allergies natin. Ang ganda sa balat kapag wala tayong tinapay. So kung walang tinapay, healthy po yung skin natin. Number 6, mas mawiwili ka sa sariwang prutas at gulay kapag nakalimutan mo, binitawan mo ang pagkain ng tinapay. Number 7, mas maganda po yung panunaw natin or yung ating kabuuan ng digestive system kapag walang tinapay. Ang smooth po ng takbo ng ating digestion kapag naiwasan natin ng tinapay. Number 8, malilesen na po ng katawan ang infection at inflammation. Ibig sabihin, yung mga aray-aray po natin, magbabawas na yan o halos mawawala na yan sa katawan natin kapag naiwasan natin ang tinapay. Number 9, yung metabolism natin mas nabubus, mas lumalakas, mas bumibilis. Ang ganda po ng blood circulation at ng function ng buong katawan kapag walang tinapay. Number 10, hindi ka na rin hanap ng matatamis. Maliles ang cravings mo sa mga matatamis na pagkain. Number 11, hindi ka na rin magutumin o yung mayat maya gusto mong kumain. Siyempre, hindi ka na rin kain ng kain. So, mas maganda po yung function ng katawan natin dahil nakakapagpahinga ang katawan natin, particular ang digestion. Number 12, yung clarity ng pag-iisip natin.
Less toxic ang dugo natin kapag walang tinapay. Kaya ang ganda po ng blood circulation, ang ganda po nating mag-isip. Klaro. Kapag naiwasan natin ang tinapay. Number 13. Ibig sabihin, pag naiwasan po natin ang tinapay, overall health natin, ang buong kalusugan natin, napakaganda, napaka-smooth, napaka-stable. So, yung mga irregularities ng katawan natin, mas maiiwasan natin kapag naiwasan mo yung tinapay. At number 14, ang laki po ng maitutulong, especially kung meron tayong mga sakit, meron tayong mga lifestyle disease, papunta po tayo sa healing kapag natanggal natin totally yung tinapay, dahil ang tinapay nga po is considered as processed food. Mapupunta tayo dun sa mga natural food, kaya may improve natin yung kalusugan natin. At yung mga lifestyle disease na yan, malaki pa ang tsansa na tayo ay gumaling. Sa umpisa lang po, mahirap iwasan ng tinapay. Pero kapag po ito'y nakasanayan na natin, hindi na natin po ito hahanap-hanapin at mas maganda po yung katawan natin. Kaya inuulit ko po, iba po yung tinapay ngayon at iba yung tinapay ngayon. Kaya hanggat maaari, iwasan natin. Hanggang sa susunod. Oops, bago ka mag-skip, para hindi maligaw o magkamali, sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Mag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.